Magandang araw sa atin mga kapatid. At sa oras nito ay gusto kong talakayin natin ang patungkol sa fasting, pag-ayuno. And it's good dahil sa mga nakaraang preaching ni Pastor Bernie ng ating mga pastor ay natalakay din ito. At siguro ay ipo-forward ko na lang din yung mga preaching ni Pastor Bernie at nawa ay mapanood ninyo at makatulong sa atin ito para hindi ko na uulitin ang mga naituro na ni Pastor Bernie. And we wish wala nang repetition sa aking mga babanggitin sa oras nito sa ating mga tatalakayin. Kahapon during the intercessory dito sa Alasasin ay merong kapatiran tayong lumapit patungkol sa fasting. Although mga nakaraan may mga nagtatanong na rin sa akin ito. And kanina ang ating isang youth leader ay nabanggit din ang patungkol sa pag-ayuno. And so gusto lang natin itong i-reinforce, matulungan tayo, lalo na ma-encourage tayo na tama itong direksyon na tinatahak natin when it comes sa praying and fasting. And so siguro ay may babalansin lang tayo ilang bagay din patungkol dito. And we also want na magabayan tayo patungkol dito sa practice ng pag-ayuno. Ang tanong sa akin kahapon kasi ay pwede bang magkape habang nagpa-fasting? So yan ang aking yan ang tanong sa akin kahapon. And so nawa ay yung ilang minutong ilalagi natin sa pakikinig ay makatulong sa atin. And feel free to forward kung merong gustong matuto sa ating pag-uusapang ito. It's fine. So normally kasi ang fasting ay normal fasting ay meron ka lang tubig. Just water, plain water. And we wish clean water. At hindi naman tayo mabakterya sa ating during fasting. And so yung kay Moses na 40 days, mga supernatural mataas na level ng fasting. Fasting for 40 days without water, masyadong mataas o walang liquid, masyadong mataas na klase ng pag-ayuno. And I think kailangan talagang may direksyon ka sa Panginoon ng ganon. Because that is super natural na na pakikipagniig, pakikipag-usap sa ating Panginoon. So kaya I think yung level natin ay wag muna nating pangasan yung ganong klase na fasting because as I've said, medyo mataas na klase ng level ng fasting yun. Ang normal na fasting ay water lang ang iniinom. Okay? Actually, yung tinatawag nating Daniel's fasting, yung doon kila Shadrach, Meshach, Abednego, ang kinain lang nila ay gulay at tubig at hindi sila kumain ng mga karne. Ay actually pag tiningnan mo hindi naman talaga siya fasting. Tinawag lang siyang Daniel's fasting. Pero wala naman talagang binabanggit na yan ay Daniel's fasting. It's actually not fasting. It's a kind of diet ang ginawa nila na ang kinain nila ay vegetable lang at tubig. At yun yung kanilang ginawa. So, normally kasi 3 days na wala kang tubig, yun lang ang pinaka-maximum na dapat ang katawan mo ay walang tubig.
more than 3 days, made-dehydrate ka na ng sobra. Depende pa siguro yan sa location mo. Kung ang location mo ay nasa disyerto ka, medyo mainit, mas mabilis mawala ang tubig sa ating katawan. Kaya yung 3 days fasting without water ay medyo normally I don't recommend kasi unless ay may sinasabi sa iyo ang Panginoon patungkol doon at na may naririnig ka sa Panginoon. But normally, that is not normal kind of fasting. Yung Ramadan fasting, normally ay ang practice talaga ng mga EMS dyan ay walang tubig yun maghapon. From sunlight to sunset ay wala talagang tubig yun. Ibang klase yung fasting lang, but that is just the same, 1 day lang naman yun na wala silang tubig. Though it's hard kung lalo nasa disyerto ka at mabilis mawala ang tubig sa katawan mo, so medyo hirap din sa katawan yun. But nung ako ay kami ay nasa Dubai, yung mga first years namin, sumasabay ako ng Ramadan fasting. Pero eventually, hindi na rin ako sumasabay dahil nga ang feeling ko binaliktad lang yung meal, yung kain. Hindi ka kakain maghapon, pero pag break mo na mga around 6 o'clock, kakain ka na, sisimulan mo na yung kain ka na naman ng 7, kain ka na naman ng 8, minsan alas 12 ng gabi kumakain ka pa. And so parang feeling ko binaliktad ko lang yung pagkain ko. And so, hindi ko maramdaman na ako ay nag-aayuno. And so, hindi ako sumasabay dahil parang, hindi ako komportable sa ganung practice. I would rather, ang habit ko ay I would rather fast for 3 days or 1 week or even 10 days. So, siguro mas gusto ko pa yon. Katulad nung last September ng aking magsi-60 ako, I fasted for 10 days dahil I feel kailangan ko mag-celebrate sa kabutihan ng Panginoon. So I fasted for 10 days. So yung ganon, mas gusto ko yung ganong klase ng fasting, 3 days. If I feel na kailangang mag-fasting, meron akong ipapanalangin, mga decision making na kailangan ko, Lord, i-submit sa Panginoon. I do that. I'd rather do that than yung katulad ng style ng Ramadan na binabaliktad lang yung meal. So, take note, no? Gusto ko rin i-diin to na yung fasting ay hindi ibig sabihin kung ano yung gusto natin masusunod. Nabanggit na rin ni Pastor Bernie sa preaching yan. Ang fasting ay nagsasubmit ka sa Panginoon. Fasting is submission. Sabi nga ay hindi yung babaliin mo ang kamay ng Diyos. Not that. Kundi ang fasting ay pagpapasakop sa Panginoon and you allow His will to take charge, to take over. His will be done on our life as it is in heaven. As He wills it in heaven. So yun, ang fasting ay pagpapasakop sa Panginoon. You hear and you obey God. Hindi dahil nag-fasting ka para masunod yung gusto natin, and that is useless. That's nonsense. We fast because we want to do the will of God. We submit to the will of God. And so we want to hear kung ano yung kalooban ng Panginoon. And so we fast. We fast. So that's yung ating mga practice ng pagpapasting. Ang aking family, since sa Dubai pa noon ay nagpapasting sila every Monday. And so, madalas di ako nakakasabay. Nakakalimutan kong magpasting ng Monday. At yung 2 girls ay hanggang ngayon ay practice nila yun. Monday ay fasting nila maghapon. So, ako normally, pag gusto ko mag-fasting, I would rather spend time 3 days fasting rather than yung weekly fasting. But I think that's also good
na habit na weekly ay nakakapag-fasting kayo or tayo. Depende yan sa ating gustong gawin na pagsunod sa ating Panginoon. Ang nakikita ko both yung pagpapasting May desire ka, Lord, gusto ko magpasting. I really want to seek you. I want to know your will. So you fast. And yung isa naman ay may urge, may udyok ang Panginoon sa iyo na ikaw ay mag-ayuno. And maganda kung both nagde-desire ka and at the same time ginaguide ka na ng Holy Spirit na ikaw ay mag-ayuno. So I think out of question na kung kalooban ni Lord na mag-fasting tayo dahil sinagot na ng Panginoon niya. Now na si Lord ay nasa ascended into heaven and now this is the time, the moment, the hour of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nag-guide sa atin sa ating mga pag-aayuno. And take note, may mga hindi lang spiritual benefit ang fasting. May mga physical benefits din ang fasting. Sa ating emosyon, on and on, maraming benefits ang fasting. I think last time nag-forward na ako patungkol sa benefits physically ng pag-aayuno. At siguro ay ma-forward ko na rin yan next time sa atin. Ano ba yung klase ng mga pag-aayuno? Paano ba mag-aayuno? I think pwede nating tingnan na yung fasting ay hindi lang doon nabanggit na rin ito. Pwede, doon sa mga preaching ni Pastor Bernie. Why not social media? Mag-fasting tayo. Ilang days gusto mong hindi ka magbubukas ng FB mo. Hindi ka magbubukas sa social media. Ano man yung habit natin na sa tingin mo ay kailangan mong i-sacrifice for you to have enough time, good time with the Lord in prayer and worshiping and fasting. Or literally, you cut off muna ng ilang days ang social media, FB mo, or para ikaw ay magbigay ng time sa ating Panginoon. Okay? So that's one way of application ng fasting. Sa marami sa inyo o sa atin na nagpupuyat sa walang kwenta, o we would say hindi naman talaga napakahalaga at nagpupuyat tayo. Why not mag-fasting tayo? Instead na ang oras natin ay Google natin sa hindi naman talaga mahalagang mga bagay, why not magpuyat tayo sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, paghahanap ng mukha ng ating Panginoon. Okay? Siguro, ngayon naisip ko, why not fast for worrying? Nagwo-worry tayo. Fasting tayo ng pagwo-worry at magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos at pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang mga kabutihan. Doon sa mga may asawa, why not, lalo na kung pareho naman kayong nakakaunawa, born again, why not fast for sexual intimacy? Sabihin mo, fasting muna tayo ng 1 week. At tayo ay mag-spend ng time kay Lord. Hiwalay tayo ng room at mag-fasting tayo. Or let's be in the same room pero mag-fasting tayo ng sexual intimacy, physical intimacy, and let's spend time with the Lord. And that could be a good way ng pagpapasting din. At as the Lord leads you, paano ba natin ma-apply sa practical ang mga fasting na ito? Bukod sa talagang literal na ang fasting ay abstaining from food. So, pwede nating tingnan yan. And I wish ang JTMC ay matanda na tayo para actually nakakahiya na. Ang tanda na nating iglesia, fasting pa rin ang pinag-uusapan natin. Hindi ba tayo nahihiya niyan? 40 years na tayo, fasting pa rin. Paano pa rin itinuturo? Paano pa i-apply ang fasting? Palagay ko dapat na tayo mahihiya sa mga balat natin yan.
Pero wala tayong magagawa dahil ngayon ay tinitingnan natin ito. But I wish siguro, wish ko lang na every 6 months meron na tayong fasting ng ilang days. January or July, June, somewhere in that month, meron tayong ilang days na ini-spend, or the whole January ay ini-spend na natin sa panalangin. And palagay ko hindi na natin dapat tayo turuan sa kahalagahan ng panalangin. We know that by heart na ang panalangin ay napakahalaga. So we spend more time hearing from God as we pray and as we fast. Siguro sa month ng January, and maybe mid-year, meron tayong ilang days na i-spend, whole day na pagpapasting. I don't know how. Siguro whole day na without food, at sa gabi na lang magtitipon-tipon at mananalangin. I don't know, may the Lord lead us, and I'm sure gusto ng Panginoon to, na tayo ay nananalangin at nag-aayuno para sa Kanya at para sa mga kaluluwa at para sa iglesia at sa kung ano pang sasabihin ng Panginoon sa atin. Praise God. Praise God. Praise God. And siguro gusto ko lang sagutin din tong ilang mga naway mali ako dito sa una kong tatalakayin. Minsan sinasabi natin hindi ako pwede mag-fasting kasi pastor, meron akong ulcer, di ba? Sana nga mali ako, pero bakit naman ang lakas natin uminom ng soft drinks? Kung may ulcer tayo, hindi naman any energy drinks ang iniinom pa natin. Baka madali naman tayo niyan. Pero sinasabi natin minsan may sakit tayo, may ulcer tayo, whatever, kaya hindi tayo pwede mag-fasting. Kung ano pang rason natin, may maintenance ka, etc., at di ka pwede mag-fasting. Pero kung lumaklak naman tayo ng mga pagkain na hindi maganda sa katawan, ay wala tayong pakundangan. So hindi ko maintindihan ano ba talaga ang problema. O pinakikinggan natin si Lord, o pinakikinggan natin ang ating mga laman. And I think bilang mga mananampalataya sa Panginoon ay we need to hear. Sabi nga kahapon ay nawa ay gano'n na ba ka-sharp, gano'n na katalim, katalas ang ating pakikinig sa gawa ng laman, sa gawa ng kaaway, para bigyan natin puwang at room and space ang pakikinig naman sa banal na Espiritu. Meron pa ako isang gustong balansehin dito, at naririnig natin to sa marami ring nagtuturo na huwag mo ipapaalam kapag ikaw ay nag-aayuno. Don't let anyone knows that you are in fasting. And gusto ko lang balansehin ito dahil yung Matthew chapter 6 verse 16 to 18, doon kasi kinuha yan isang tekstong kinuhaan, na wag mong ipaalam, sabi ni Jesus, na kung ikaw ay nag-aayuno. But take note, nagbababala si Jesus sa hypocrisy, sa mga ipokrito at mga ipokrita, sa mga Pariseo, in other words. So ito ay patungkol sa pagiging ipokrito. And so kaya siya nagbabala doon sa kung paano dapat tayo mag-aayuno, na si Lord lang ang nakakaalam. Matthew chapter 6 verse 16 to 18. And I think labas naman sa atin yung issue ng hypocrisy dahil tayo ay talagang sincero at totohanan na gusto nating makaniig, makasama ang Panginoon sa ating mga pag-aayuno. Gusto ko lang balansin yan kasi baka naman na hindi nga natin ipaalam ang ating pag-aayuno, maging cause naman ng problema. For example ay isa kang kapatid na dumalaw sa another kapatiran,
o isa kang manggagawa, dumalaw ka at mamaya pinaghandaan ka ng masarap na pagkain. Okay? Fasting ka. Alam mo na ang pagpapasting na yan ay galing sa Panginoon. But you need to, to visit them. No? Kailangan mong bisitahin. So, ano magiging sitwasyon yan? Naganda sa iyo mga kapatid dahil excited silang makita ka, excited kang paglutuan. Kaso talagang sabi ni Lord, mag-fasting ka. At nakapasting ka. So, ano mangyayari niyan? Sasabihin mo ba sa kanila na tatahimik ka lang ba kung sabihin nilang kumain ka na po, kuya, o Sir Nick, kumain ka na po, na pinaghandaan ka naming special na food. So paano ko siya sasagutin kung hindi ko sasabihin ako ay naka-fasting? May option ka, kumain ka, or sabihin mo na lang ng diretso na ikaw ay fasting. And I think mas mahirap namang sabihin mong masakit ang tiyan mo o kaya ay wala kang gana, di ba? O anumang dahilan natin kaya hindi tayo kakain. So may mga sitwasyon kasing hindi mo ma-avoid na kailangan mong bumisita. For example, one time nandito ako, nasa second day ako ng fasting. At yung anak nila, Kuya Eric, ay kailangan nilang puntahan dahil nagkaroon ng problema sa siko, I think. And so, nagpapasama sila Ate Edith na puntahan doon sa Lamau. And so, and it's good dahil second day pa lang naman ako at kaya ko pa mag-drive. That time ay okay pa yung kotse, ginagamit ko pa. But what if mga 1 week na ako doon or 10 days na ako and emergency came up? So anong gagawin ko? Kailangan ko ba lang manahimik? Hindi ako pwede mag-drive eh. So anong rason? So I think mga ganong na better to say na fasting ka. For example, na-expect ka ng mga kamanggagawa na kailangan nandun ka and hindi ka makapunta dahil nga medyo mahina ka na dahil sa fasting. I would rather say it straight. Pasensya na po kasi naka-fasting ako ngayon, medyo mahina ako. And normally, physically, humihina ka kapag ikaw ay naka-fasting. So, gusto ko lang balansehin yun. Ang issue ng Matthew chapter 6, verse 16 to 18 is about hypocrisy, hindi secrecy. Again, it's about hypocrisy, not simply secrecy, gusto mo magtago. So nawa ay makita po natin pagbabalansin ng mga bagay-bagay. So kaya nabanggit ko na rin po ang patungkol diyan. How to break the fast? Paano ba natin binibreak ang fasting? And I think ito po yung gusto kong makita natin kasi may mga namamatay not during the fasting but during the breaking the fast. Pag break nila ng fast, doon sila nagkakaroon ng problema dahil sa pagbe-break ng fast. Kapag mali ang pag-break mo ng fast, pwede kang magkaroon ng problema. And so, ito po yung gusto kong tingnan natin, katulad, not the extreme, no? Na meron tayong kilalang religious leader na nag-fasting siya ng 60 days. And I think that's wala na yan sa Biblia. Ang fasting lang ng Biblia kay Jesus, kay Moses ay 40 days. That's the maximum. More than that, I think wala na siya sa Biblia. And so, yung religious leader na yon ay nag-fasting ng 60 days. I think hindi na siyang dapat tularan pa. So, how to break the fast? Ang pinaka-simple po sigurong masasabi ko as we break the fast ay the longer you fast, the slower mo ibabalik ang pagkain mo. Okay? Mas mahaba, matagal ang fasting mo, mas dahan-dahan mong ibabalik ang pagkain.
Okay? Let's say 3 days fasting ako. O 1 day muna, 1 day. So pagdating sa hapon, kain ka lang ng mga, kasi 1 day lang naman yun. Kain ka lang muna ng mga soft, dahan-dahan, every 15 minutes siguro. Inom ka lang ng mga warm na may inom. O let's say calamansi with good sugar, mascobado, honey, yung medyo komportable yung tiyan mo. Better siguro warm para hindi malamigan yung tiyan mo kasi baka lamigin yung tiyan mo. I don't suggest na buko juice, lalo na yung buko juice ay malamig. Buko juice is very good, pero during breaking the fast, I don't suggest na magbuko juice ka kaagad. Okay? So, baka mabiglaan tiyan mo. Something na ano lang, warm water, may honey, calamansi, and little by little. Skyflex is good. Normally, Skyflex ang pinambebre ko ng fasting. And so, sa ganon, siguro after ng mga 15 minutes, then another take ng 30 minutes, 45 minutes, or kain ka na ng half normal meal mo. Kalahati, kasi 1 day lang naman yun. So, I think that's how you break the fasting. Simulan mo ng liquid para medyo may laman na yung tiyan mo at makapag-adjust na yung tiyan mo rin. So, kung 3 days, medyo iba na kasi 3 days, normally kapag 3 days, so kung next, kasi pag 3 days, breakfast ka na magbe-break, yung pang 4th day mo, doon ka na magbe-break ng fast. And so, kung anong magandang available, yun ang magandang gawin. Normally, ang aking ginagawa ngayon, nag-overcook ako ng malunggay, samahan ko ng konting luya, sibuyas, kung may kamatis ka, kahit wala ng mga isda. So, overcook mo lang at lagyan mo ng pampalasa, asin. So natural is much better kung nagbe-break ka ng fasting. So that's how I break my fasting. And talagang gutom na ako, sasabayan ko lang siya na Skyflex. So ganun ako mag-break. And so again, the longer you fast, the slower mo ibabalik ang normal meal mo. So kung pang 4th day ko, breakfast, doon na ako mag-break ng 3-day fasting ko. And so, kakain ako ng overcook. Ang inihigop ko lang nun sa bahaw. Tapos sasabayan mo na ng siguro konting Skyflex, mga soup na magagandang prutas kung merong available. Hinog na papaya, avocado, o saging na maganda-gandang saging na malambot. Konti-konti lang, lalo na kung saging medyo mahirap tunawin. So dahan-dahan lang. So dahan-dahan, maybe after 1 hour, kain ka ulit ng konti. After 1 hour, kain ka ulit ng konti. Lagyan mo ng liquid, on and on. And normally, pag 3 days, pag binrake ko na siya ng next day, yung evening, normal na yung kain ko. Almost normal na yung kain ko. So that's how I break my 3-day fasting. Okay? Yung 1 week, halos 2 days muna ang aking yung pang 5th night, doon na yung normal ko. Kung yung 9th month, 9th day, ng 7 days ka nag-fasting, yung pang 9th night mo, so nag-break ka ng pang 8 days, tapos 9 days na,
yung ninth day na yon, yun na yung normal na kain ko. So mas matagal yung pagbalik ng normal na kain. Okay? So actually yung mga Koreanong nakita ko sa Antipolo no nagpa-fasting sila, yung mga nagbe-break doon ng 40 days, may nagbabantay na sa kanila. Binabantayan sila how they break their fast. Kasi nga, pag nakatikim ka na, gusto mo nang humataw, lumamon. Kaya nga doon minsan may namamatay sa maling pagbe-break. Lalo na kung matagal, talagang yung physical mo, flesh mo, talagang maghahanap ng pagkain. And so you need a little bit of self-control doon sa pagbe-break ng fasting. So, normally ganon. May nagbabantay na pag nagpo 40 days. Lalo na kung kailangan natin at mahina ang ating mga self-control, baka lalo lang tayo mapahamak. So, that's how you break your fast. Mas natural yung kinakain natin during the breaking ng fast ay mas magaganda yon dahil magbe-benefit na yung ating physical health at kasabay na nun may mga healing na ginagawa ang Panginoong physically sa ating katawan, bukod sa mga spiritual matters na inaayos at ginagawa ng Panginoon sa atin. So just feel free to message lang po kayo kung meron kayong tanong, kahit personal message na lang regarding fasting. Ang aking reminder po, andito lang po kami to guide you, to help you. Ano man ang sinasabi sa inyo ng Panginoon patungkol sa fasting, baka sabihin ni Lord sa inyo, gusto ko na mag-fasting ng 40 days. Sabihan nyo lang po kami at para matulungan po namin kayo at mag-guide po namin kayo. And so the longer you fast at andito lang kami para mag-guide namin kayo kung paano kayo mag-fasting. Maalalayan po namin kayo. So yun lang po, and nawa po ay samahan tayo ng Panginoon sa ating mga pakikiniig, sa ating paghahanap ng kanyang mukha habang tayo po ay nananalangin at nag-aayuno. And may the Holy Spirit lead us as we crave and cry and pray na tayo ilid niya sa ating mga pag-aayuno. So nawa as He leads us, yung ating urge and the desire to fast as well ay mag-meet doon sa kalooban ng ating Panginoon. So yung mga ganito po, again, sasabihin ko po, andito lang po kami to guide you para po kayo ay maingatan din dahil para tayo po ay sabay-sabay lumago sa ating Panginoon sa larangan ng panlangin at spiritual na mga bagay. So God bless you. Nawa po ay may napulot po kayo sa ating mga pinagkwentuhan sa oras pong ito. God bless.